Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po ay magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Today we are celebrating the memorial of the Our Lady of the Pilar. Pinabati ko po ng isang maligayang pagdiriwang ng kanilang kapistahan ang lahat ng parishioners ng Our Lady of the Pilar Parish sa Santa Maria, Pangasinan, sa pamumuno po ng kanilang kura paroko na si Reverend Father Apollo Pulong Silva. Happy Fiesta po sa inyong lahat. Makulit ka rin ba? Mga kapatid, marahil marami na tayong nakilalang makukulit na tao. At may mga pangungulit o pagpupumilit na nakakairita. Yung pangungulit na paulit-ulit na nakakairita, pero meron din yung pangungulit na talaga pong nababago yung ating kagustuhan, yung ating plano, at tayo po ay bumibigay sa kanilang pangungulit at pagpupumilit. Mga kapatid, sa mga nakaraang araw, narinig po natin na ang mga alagad ni Jesus ay humiling na sila ay turuan na manalangin, at itinuro ng ating Panginoong Jesucristo ang The Lord's Prayer, ang Ama namin. Ngayong araw po na ito, tinuturuan po tayo ng Panginoon ng kahalagahan ng pagtitiyaga sa panalangin. At dito po pinapakita ng ating Panginoong Jesucristo na ang pagtataga natin ay hindi naman binabago nito ang plano o ang kagustuhan ng Diyos. Ngunit ang binabago ng ating pagtitiyaga sa panalangin ay ang ating pag-unawa at yung ating pagtanggap sa kagustuhan ng Diyos. At sa ating narinig na ebanghelyo ngayon tungkol sa pagtitiyaga sa panalangin, tinuturuan tayo unang-una sa lahat na ang Diyos sa ating pagpupumilit, sa ating pagtitiyaga, sa ating mga panalangin, alam natin na tayo ay ipagkakalooban ng Diyos. Kung ano man yung hindi yung ating kagustuhan, pero yung kagustuhan niya. Subalit ito yung pagpapakita na mayroon tayong malalim na pananalig at pagtitiwala na ibibigay ng Diyos kung ano lamang ang best para sa atin. At alam natin ang Diyos sa lahat ng panalangin natin ay tumutugon yan. Pero alam din natin na ang Diyos tumutugon sa tatlong pamamaraan. Una, sa panalangin natin, maaring ang tugon niya, yes. Ibibigay niya yung ating panalangin sapagkat ito yung plano ng Diyos at ito ang makakagawa ng mabuti sa atin. Ito yung nararapat para sa atin. Makakatulong ito para sa atin, kaya ibibigay ng Diyos. Pero mayroon din tayong panalangin na ang sagot ng Diyos, no. Kasi po, alam ng Diyos na hindi ito yung para sa atin. Alam ng Diyos bilang isang magulang na hindi ito makakabuti sa atin. Kaya kahit na ito yung ating panalangin, kahit na ito marahil yung para sa atin maganda, pero sa tingin ng Diyos, hindi ito makakabuti sa atin. Ang ikalawang maaring tugon ng Diyos ay no. Hindi niya ipagkakaloob dahil may mas maganda siyang ibibigay para sa atin. Pangatlo na pwedeng pagtugon ng Diyos, yes, but wait. Teka muna. Ibibigay ng Diyos kung ano yung ipinapanalangin natin. Ito ay naaayon sa kanyang plano at nakakabuti sa atin ito. Pero hindi ito ibibigay agad ng Diyos dahil gusto nais ng Diyos na lumabas mula sa atin yung ating sinseridad sa ating pagdarasal. At higit sa lahat, alam natin na ang Diyos ay mayroong perfect timing sa pagbigay. Kaya po, teka muna, kasi nais ng Diyos na mapalalim pa yung ating pananalig at pagtitiwala sa Kanya. Kaya po, parang ang Diyos nagpapabebe, kaya hindi muna ibibigay kung ano man yung ating ipinapanalangin, ngunit sa tamang panahon, ipagkakaloob ng Diyos kung ano man yung best para sa atin. Kaya mga kapatid, sana po huwag tayong mapanghinaan ng loob sa ating panalangin. Matuto tayong magtiyaga
mangulit sa Panginoon dahil alam natin ng Diyos, ibibigay niya lamang kung ano yung best para sa atin. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.